Noong nakaraan, sinabi ko kung paano isinasagawa ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng bansang Israel. Marahil, ang ilan sa inyo ay alam na ito, pero ang bansang Israel ay nilipol noong AD 70 at halos 1,900 taon silang umiral bilang isang bayan na walang bansa. Pero sa huli, ang lupain nila ay sinimulang ipanumbalik sa kanila at noong 1948, itinatag muli ang Israel bilang malayang bansa at tinanggap din bilang miyembrong bansa ng United Nations. Itong bansa na naglaho ng halos 2,000 taon ay biglang lumitaw ulit. Naroon na ang bansang Israel bago yan, pero naglaho ito ng halos 1,900 taon at tapos ay pinanumbalik ang bansang Israel. Talagang hindi pangkaraniwang pangyayari ito sa mundo at insidente na may malalim na kahulugan. Maaring isipin ng mga tao na karaniwan sa isang bansa ang maglaho at muling iiral at maaring isipin nila na posible para sa mga ganoong bagay na mangyari, pero kung iisipin natin sa pananaw ng Biblia, makikita natin na napakalaking insidente ito at lubhang napakahalaga. Ganun pa man, hindi binibigyang pansin ng mga tao itong katotohanan. Ngayon, sa pamamagitan ng Biblia, titingnan natin ang bansang Israel sa Middle East, isang bansa na napukaw ang pansin ng buong mundo at pag-iisipan natin kung bakit muling naipanumbalik itong bansa at kung bakit napakaraming kontrobersiya sa bansang ito, bakit napakaraming labanan na sangkot itong bansa. Gagawin nating batayan ang Biblia habang sinasaliksik natin ang dahilan. Makikita na pagdating sa mundong ito, ibig sabihin na malapit na ang wakas at ang araw ng pagbabalik ni Jesus sa mundong ito ay malapit na. Ang Korea ay dinugtong sa Japan sa loob ng 36 na taon at ang bansang tinatawag na Republic of Korea ay naglaho. Pero pagkalipas ng 36 na taon, ipinanumbalik ito at itinatag muli bilang malayang bansa. Totoo na ang ibang mga bansa sa rehiyon ng Southeast Asia, mga bansang tulad ng Laos, Vietnam at Cambodia, India at Indonesia rin sa matagal na panahon ay napasailalim lahat sa pamumuno ng mga bansang gaya ng Portugal, France at England at sila rin ay naging malaya. Pero maliban sa Israel, wala nang ibang halimbawa ng bansang naglaho na ang mamamayan nito ay kinalat sa buong mundo sa loob ng halos 2,000 taon na pagkatapos ay bumalik muli sa kanilang lupain. Sa kaso ng Israel, hindi maraming mga Israelita ang nanatiling naninirahan sa lupain iyon. Karamihan sa kanila ay ikinalat sa buong mundo. Dinala sila bilang mga bihag at nanirahan sa ibang lupain. Ang lupain mismo ay naging pag-aari ng ibang mga bansa at kinalat ang mga tao sa buong mundo. At tumuloy itong sitwasyon na hindi bababa sa 1,900 taon. Ngunit bumalik itong mga tao at muling itinatag ang isang malayang bansa. Hindi pa ito kailanman nangyari sa kaso ng ibang bansa. Habang pinag-aaralan natin ang Biblia ngayon, makikita natin kung paano ibinatay ang mga pangyayaring yun sa Biblia at kung paano natupad ang plano ng Diyos na matagal ng panahong naisulat, mga 2 o 3,000 taon na ang lumipas at patuloy na tinutupad eksakto sa sinasabi ng Biblia. Titingnan natin ang ilan sa mga pangyayaring ito sa pamamagitan ng Biblia. Punta tayo ngayon sa Biblia sa Jeremias Kabanata 30.
nasa lumang tipan. Jeremias, Kabanata 30. Babasahin ko mula talata 1 hanggang 3. Ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi, ganito ang sinasalita ng Panginoon ng Diyos ng Israel na nagsasabi, yung isulat sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinalita sa iyo. Sapagkat narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking ibabalik na mula sa pagkabihag ang aking bayang Israel at Huda, sabi ng Panginoon, at aking pababalikin sila sa lupain na aking ibinigay sa kanilang mga magulang at kanilang aariin. Itong aklat ng Jeremias ay itinala mga 2,550 taon ang lumipas, kaya itinala sa napakatagal na panahon bago pa isinilang si Jesus, mga 550 taon bago yun. Ginawa itong propesiya matagal ng panahon ang lumipas at bago pa man ikinalat ang mga Israelita sa buong mundo at bago pa sila dinalang bihag. Marami sa mga kasulatan ng aklat ni Jeremias ay dahil sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia. Pero may dalawang kahulugan sa likod nito. Hinuli ang mga Israelita at kinalat sa buong mundo, pero itong mga salita ng propesiya ay sinabi na sa isang punto ay papanumbalik sila at babalik sa kanilang lupain. Kung titingin kayo rito sa talata 2, sinasabing, ganito ang sinasalita ng Panginoon ng Diyos ng Israel na nagsasabi, yung isulat sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinalita sa iyo. Ang mga salitang isinulat ng ganito ay ang mga salita ng Biblia. Inihayag ng Diyos itong mga bagay kay Propeta Jeremias at sinabi sa kanya na isulat sa isang aklat ang mga pangyayaring magaganap sa hinaharap. Ang mga salitang isinulat niya sa panahong yun ay bumubuo ngayon na aklat ng Jeremias. Kaya habang binabasa natin ang aklat ng Jeremias, makikita natin kung ang mga salita ba ng Diyos ay talagang tunay at kung talaga bang naganap ang mga pangyayari sa ganitong paraan. Talata 3. Sapagkat narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking ibabalik na mula sa pagkabihag ang aking bayang Israel at Huda, sabi ng Panginoon, at aking pababalikin sila sa lupain na aking ibinigay sa kanilang mga magulang at kanilang aariin. Ibabalik niya sila sa lupain na ibinigay niya sa kanilang mga magulang at kanilang aariin. Itinala ito sa Biblia, 2,500 taon na ang lumipas na ang mga Israelitang ikinalat sa buong mundo ay magsisibalik sa kanilang lupain at muling aariin. Walang duda na alam ninyo ang labanan sa Middle East. Ang mga bansa sa Middle East gaya ng Ehipto, Syria, Jordan, Lebanon, mga bansang pumapalibot sa Israel ay nag-alsal laban sa Israel na ibinunsod ang digmaan sa Middle East. Ang ikatlo sa digmaan ng Middle East ay tinukoy bilang Six-Day War at ginanap ito noong 1967. Yun ang ikatlong digmaan ng Middle East. Sa panahon ng Six-Day War, ang buong hukbo ng Israel ay sinakop ang buong lupain ng Israel. Ito ang lupain ng Israel. Ito ang lupain ng Israel at ito ang Dead Sea at dito sa ilaga ay ang dagat ng Galilea. Itong lupain ay kasukat ng estado ng New Jersey. Bago ang Six-Day War, may mga Israelita na pumasok sa lupain ito at nanatili roon. May rehiyon na tinawag na West Bank. Ito ang Ilog Jordan. Ang West Bank ay ang rehiyon sa kanluran ng Ilog Jordan ng lawak ay hanggang sa Jerusalem at sa iba't ibang rehiyon sa Hilaga at Timog.
Ang bansang Jordan ay sakop itong lugar at sa hilaga ay ang Golan Heights na sakop ng Syria. Nasakop ng Ehipto ang lugar sa timog. At ang mga Palestino ay naninirahan dito nakalat sa buong rehiyon. Pero noong 1967, sa panahon ng Six-Day War, sinakop ng hukbo ng Israel itong buong lugar pababa sa Sinai Peninsula sa timog at ang buong lugar sa kanluran ng Ilog Jordan, ang lugar na tinukoy bilang West Bank at ng rehiyon ng Golan Heights hanggang sa hilagang Silangan. Kinuha nila itong buong lugar. Itong mga lugar ay naisama sa lupain ng Israel. Kinontrol ng Israel itong lahat na lupain. Hinulaan na ito sa salita ng Diyos na itinala sa Biblia 2,500 o 600 taon na ang lumipas. Kung titingin kayo rito sa talata 1, sinasabing ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi. Ang Panginoon ay ibig sabihin Diyos, di ba? Ito ang mga salita ng Diyos na sinalita sa pamamagitan ni Jeremias. Kaya itong mga salita sa Biblia ay mga salita ng Diyos 2,500 taon na ang lumipas. Sinabi ng mga salita ng Diyos na sa isang tiyak na punto ng panahon, ang mga Israelita ay magbabalik at muling titirhan ang kanilang lupain at itong mga salita ay nangyari eksakto sa pagkakasulat. Kaya ibinungan ng digmaan ang pagkuha ng Israel sa mga lupaing nasakop ng Jordan, Ehipto at Syria. Kaya malinaw nating makikita na mga salita ng Biblia ay tinupad ng eksakto sa pagkakasulat. Susunod, punta tayo sa Isayas, Kabanata 60. Ang Isayas ay aklat bago ang Jeremias. Isayas, Kabanata 60. Babasahin ko mula talata 4. Mula talata 4. Isayas, Kabanata 60, talata 4. Nasa lumang tipan. Imulat mo ang iyong mata sa palibot at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nangagpipisan, sila'y nagsisiparoon sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki ay mangagmumula sa malayo, tinutukoy nito ang mga anak ng mga Israelita. Sinasabi nito na ang mga anak ng Israel ay manggagaling sa malayo, at ang iyong mga anak na babae ay kakalungin. Kakalungin sila sa kanilang mga bisig. Kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan ka, at ang iyong puso ay titibok at lalaki, sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay mababalik sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Tingnan ang sinasabi rito. Ang aklat ng Isayas ay isinulat mga 2,600 taon ang lumipas. Isinulat ito bago pa ang aklat ng Jeremias. 2,600 taon na ang lumipas, sinabi ng Diyos itong mga salita ng propesiya sa pamamagitan ng propeta sa pangalang Isayas. Dito rin, hinulaan ng Diyos na ang mga Israelita, ang kanilang mga inapo, ay magbabalik sa kanilang lupain, buhat sa malayo, at magbabalik, nadala-dala ang kanilang mga anak na lalaki at babae kasama nila. Ang isang punto na kailangan natin pagtuunan dito ay ang sa talata 5. Kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan ka, at ang iyong puso ay titibok at lalaki. Sinasabi na kapag nangyari ito, ay makikita ang mga ngiti sa mukha ng mga Israelita. At ang kanilang mga puso ay maliliwanagan. Bakit kaya? Sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay mababalik sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Ang kayamanan ng mundo ay darating sa iyo. Ito ang sinasabi. Para gamitin ang pamilyar na insidente bilang halimbawa, nariyan ang digmaan sa Gulpo. Ang digmaan sa Persian Gulf. Kakaiba,
Nasa panahon din ng digmaan sa Gulpo, ang mga bansang Arabo ang kumakalaban sa Israel. Sinalakay ng Iraq ang Israel sa digmaang yun. Pero kakaibang sabihin na sa panahong yun, naapektuhan ang ekonomiya ng buong mundo sa digmaang ito. Siyempre, pinangunahan ng United States ang nagsanib-puwersa ang ilang mga bansa upang labanan itong digmaan, pero sa pamamagitan nitong digmaan ay naging napakayaman ng Israel. Bakit kaya? Patuloy ang Iraq sa pagbomba ng mga Scud missiles sa direksyon ng Israel, kaya nagbanta ang Israel na maghihiganti, nagbabantang gagamitin ang nuclear weapon o direktang aatake, at dahil patuloy sila sa pagbabanta, sinikap ng United States na pakalmahin ang sitwasyon at tinulungan ng Israel sa pagbibigay ng Patriot missiles, habang ang France at Germany at ang ibang mga bansa ay binigyan ng malaking halaga ng pera ang Israel. Isa lang itong halimbawa, pero sa ganitong paraan, ang kayamanan ng mundo, ang kayamanan ng mga hintil ay ibinalik sa Israel gaya sa sinasabi nitong talata. May impluwensya ang Israel sa lahat ng aspeto ng ekonomiya sa bansa ng United States. Ang mga bangko at malalaking korporasyon ay kontrolado nilang lahat. Ganyan kalawak ang kanilang ugnayan. Ganun pa man, malinaw nating makikita na may malaking posibilidad na darating ang panahon na ang lahat nitong kayamanan ay tutungo sa Israel. Sa talatang ito sinasabing, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Makakatiyak tayo na magaganap ang mga pangyayari ng eksakto sa sinasabi rito. Bago ito, sinasabi rito, ang kasaganaan ng dagat ay mababalik sa iyo. Kung titingin kayo rito, may 3 dagat sa Israel. Ito ang dagat Mediteraneo na minsan tinukoy bilang Great Sea. Tapos papasok pa ay may tubig na tinawag na Dead Sea. Nakilala rin bilang Salt Sea. Tapos, kung pupunta kayo rito sa Hilaga, nariyan ang dagat ng Galilea. Hindi talaga ito dagat, lawa ito. Pero sa Biblia, tinukoy ito bilang dagat ng Galilea. Ang dagat ng Galilea. Nariyan itong 3 dagat dito at isa sa mga ito ay medyo kakaiba. Ito ang Dead Sea. Ang Dead Sea ay nasa pinakaibabang dako sa lupa. At dahil nasa pinakaibabang dako, dumadaloy ang tubig papuntang Dead Sea, pero wala ng lugar na madadaluyan pa nito. Pumapasok ang tubig, pero mabilis din itong sumisingaw. Gaano man kadaming tubig ang papasok sa dagat, wala ng lugar na madadaluyan pa nitong muli, kaya iniwan itong napakaalat ang mga nalalabing tubig. Ito ang pinakamaalat na tubig sa mundo. Kapag lumusong ang tao sa tubig nitong dagat at mahiga, lulutang siya sa ibabaw. Ganoon kaalat ang tubig. At kapag umahon ang tao sa tubig, ay matatakpan siya ng makapal na kung ano. At matagal bago ito maalis. May kakaibang mineral na tinawag na calcium oxide na matatagpuan sa putik ng Dead Sea. Kapag kinuha ito at ginamit, maaari itong gamitin sa mga produktong pagkain at mahahalagang sangkap ng iba ring produkto. Iba't iba pang mga mineral ang maaaring makita sa Dead Sea. Nang pumunta ako sa Israel, pumunta rin ako sa Dead Sea. Kung titingin kayo rito, larawan ito ng pabrika ng magnesium sa baybayin ng Dead Sea. Pabrika ito ng asin at makikita ninyo ang matataas na chimney. Kilala ang Dead Sea sa asin, pero sa katunayan, marami at iba't ibang produkto ang ginawa sa mga plantang gaya nito. Ang pamahalaan ng Israel ay napaunlad at pinapatakbo itong mga pabrika. Ano ang ipinapahiwatig nito? Ipinapakita nito sa atin na ang mga salita sa Biblia na sinasabing ang kasaganaan ng dagat ay mababalik sa iyo. Ito mga salitang itinala 2,600 taon ang lumipas ay eksaktong tinutupad ngayon tulad sa isinulat dito. Tingnan ang talata 8.
Talata 8. Pakibasa pagkatapos ko. Sino ang mga ito na lumalakad na parang alapaap at parang mga kalapati sa kanilang mga dungawan? Kanina, sinabi ko kung kailan isinulat ang aklat ng Isayas. Gaano na katagal? Itinala ito 2,600 taon ang lumipas. Pakisabi kung alam ninyo ang sagot sa susunod na katanungan. Kailan inimbento ang unang eroplano? Hindi nyo alam? Gaano na ba katagal simula nang nagawa ang unang eroplano? Mga 100 taon na ang lumipas. Sa katunayan, mahigit 100 taon na ang lumipas. Pero, yun lang. Tingnan ninyo ang sinasabi rito sa Biblia. Isinulat ito 2,600 taon na ang lumipas at sinasabi na kapag babalik na ang mga Israelita sa kanilang bayan, ay magsisilipan silang parang alapaap at parang mga kalapati sa kanilang dungawan. Ito ang sinasabi ng Biblia. Gaano man sila nagsikap, paano naisip ng sino man ang ganitong bagay sa lumipas na 2,600 taon? Kahit na higit 100 taon lang ang lumipas, kung may magsabing hindi magtatagal makakalipad ang tao sa kalangitan, malamang sasagot ang mga tao, baliw ka ba o ano? Tigilan mo nga ako. Paano makalilipad ang tao sa hangin? Baka napagalitan pa siya ng mga tao ng ganon. Ganon pa man, 2,600 taon na ang lumipas, isinulat sa Biblia na kapag bumalik ang mga Israelita sa kanilang lupain na nangalat sa buong mundo, ay magsisilipan sila pauwi. Sinasabing magsisilipan silang parang alapaap na lumulutang sa hangin at tulad sa mga kalapating lumilipad. Pagdating sa bansang Israel, pinalilibutan ang 3 panig nito ng mga kalabang bansa. Sa 3 panig ay naroon ang mga kalabang bansa at sa kabilang gilid ay ang dagat. Ganon din ang South Korea. Ngayon ay makakapunta kayo rito sa pamamagitan ng barko mula sa Japan. Ganyan na ngayon. Pero hindi ito posible noon, di ba? At ganon din ang Israel. Upang makabalik ang mga Israelita sa kanilang bayan, ang tanging ruta ay sa pamamagitan ng eroplano. Ang tanging paraan lang sa pagpasok sa kanilang bansa ay sa pamamagitan ng eroplano. Kaya habang pabalik ang mga Israelita sa kanilang lupain buhat sa lahat ng dako ng mundo, ay dumating silang lahat sa pamamagitan ng eroplano. Kaya kung titingnan ninyo ang mga artikulo sa pahayagan dito, may mga ulo tayo ng balita gaya ng 40,000 mga Hudyo sa Russia ang pinahintulutang makalabas. At tingnan ito, 14,500 ang dumating sakay ng eroplano. Paglabas ng mga Hudyo ng Ethiopia, 14,500 mga taga-Ethiopia ang biglang dilala sakay ng eroplano. Mas maitim ang balat ng mga Ethiopia, pero itong mga tao ay mga Hudyo rin. Kaya, nang bumalik itong lahat ng tao sa kanilang bayan, bumayahe sila sakay ng eroplano. Binasa ko rin ang artikulo sa pahayagan tungkol sa mga Hudyo na bumalik sa kanilang bansa sakay ng eroplano buhat sa Hilaga at Timog Yemen. Kaya, lahat ng mga Israelitang bumalik sa kanilang lupain ay kailangang aalis sakay ng eroplano. Kaya malinaw na totoo ang sinasabi rito ng Biblia, di ba? Ano sa palagay nyo? Itinala ito 2,600 taon na ang lumipas. Kapag babalik na ang mga Israelita sa kanilang bayan, magsisilipan sila na parang alapaap at parang mga kalapati. Hindi ito posible kung hindi dahil sa mga salita ng Diyos na nakikita maging ang hinaharap sa isang tingin. Kaya, maaari natin sabihin na ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Ang Biblia ay hindi mga salita ng tao, mga salita ito ng Diyos
na kanyang ibinigay sa tao sa pamamagitan ng inspirasyon ng Espiritu Santo. Punta tayo ngayon sa Jeremias, Kabanata 31. Talata 8. Jeremias, Kabanata 31, Talata 8. Talata 8. Narito, aking dadalhin sila mula sa lupaing hilagaan at pipisanin ko sila mula sa mga kahuli-hulihang bahagi ng lupa at kasama nila ang bulag at ang pilay at ang buntis at ang nagdadamdam na magkakasama. Malaking pulutong na magsisibalik sila rito. Sila'y magsisiparitong may iyakan at may mga pamanhik na aking papatnubayan sila. Akin silang palalakarin sa tabi ng mga ilog ng tubig sa matuwid na daan na hindi nila katitisuran, sapagkat ako'y pinakaama sa Israel at ang Ephraim ang aking panganay. Tingnan ang sinasabi rito, aking dadalhin sila mula sa lupaing hilagaan. Ipinakita ko rin ito sa inyo kanina, pero itong artikulo ay may petsang December 1985 at sinasabi na 400,000 mga Hudyo ang bumalik pagkatapos na makatanggap ng permisong makalabas. Malamang alam nyo ito. Alam ba ninyo anong patakaran ang inilabas ni Gorbachev? Si Gorbachev, Gorby ang tawag sa kanya ng mga tao. Perestroika. Inilunsad niya ang patakaran ng perestroika. Pulisiya ito ng pagbabago, pero karamihan sa mga tao ay hindi alam na ang programa ng perestroika ay binigyan talaga ang lahat ng mga Hudyo na naninirahan sa Soviet Union ng kalayaan na magbalik sa Israel. Hindi pa katagalan pagkatapos ilunsad itong patakaran ng perestroika, ito na ang katapusan ni Gorbachev. Pinalitan ng Soviet Union at inalis si Gorbachev sa kanyang pwesto bilang presidente. Ito ang nangyari. Sa simula, bago ang pagpapalaya, may mga 2,500,000 mga Hudyo ang naninirahan sa Russia. 2,500,000. Pero labis na inusig ng mga taga-Soviet ang mga Israelita. Sinimulang usigin ng labis ng mga Ruso ang mga Hudyo. Babantaan sila sa hating gabi na sinasabing dahil sa mga Hudyo kaya ang antas ng kanilang pamumuhay ay bumaba. Binabato sila at binabasag ang kanilang mga bintana. Kaya ang mga Hudyo ay napasa ilalim ng mga matitinding pagbabanta, pero nang inilunsad ang patakaran ng perestroika, nagkaroon silang lahat ng pagkakataon na magbalik sa kanilang bayan. Tingnan ang sinasabi rito. Tiyak na sinasabi rito, narito, aking dadalhin sila mula sa lupaing hilagaan. Makikita natin ngayon mismo habang nahahayag itong mga pangyayari ng ayon sa mga salitang hinulaan 2,000, 5 o 600 taon na ang lumipas. Kaya, ang Biblia ay totoo. Tinatalakay ng Biblia ang mga bagay na totoo. Hindi malabo o haka-hakang pinagsamang mga gawa-gawang kwento. Ang buong Biblia ay totoo mula sa simula hanggang sa huli. Kung ang Biblia ay totoo, hindi ito karaniwang bagay, malaking problema. Ngayon, punta tayo sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 21, nasa Bagong Tipan. Lucas, Kabanata 21. Lucas, Kabanata 21. Sa Bagong Tipan. Lucas, Kabanata 21. Babasahin ko mula talata 20. Talata 20. Datapwat, pagka nangakita ninyong nakukubkob ng mga hukbo ang Jerusalem, kung magkagayoy,
talastasin ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Kung magkagayoy, ang mga nasa Judea ay magsitakas sa mga bundok at ang mga nasa loob ng bayan ay magsilabas at ang mga nasa parang ay huwag magsipasok sa bayan, sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nangasusulat. Talata 24. At sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa at yuyurakan ang Jerusalem ng mga hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil. Itong mga salita ay sinabi ni Jesus. Hinulaan ni Jesus. Dito ang pagbagsak ng Israel na magaganap sa hinaharap. Hinulaan niya na kapag kinubkob ang Jerusalem sa ikalawang pagkakataon, lilipulin ito. Mangyayari ito dahil tinanggihan ng mga Israelita sa Jesus at tinanggihan ang Diyos. Pinag-aralan natin ito nung nakaraan, di ba? Nasabi ng Diyos na kung magre-rebelde sila laban sa Kanya, ay kakainin nila ang laman ng kanilang mga anak na lalaki at babae, ikakalat sila sa buong mundo, magiging ilang ang kanilang lupain, at bubunutan niya ng tabak sa hulihan nila. At nangyari gaya sa sinabi niya. Dito, muling hinulaan ni Jesus ang mga bagay na magaganap 40 taon pagkatapos ng panahon niya. Habang hinuhulaan niya ng ganito, sinasabi rito, datapwat, pagka nangakita ninyong nakukubkob ng mga hukbo ang Jerusalem, kung magkagayoy, talastasin ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. At tapos, ano ang mangyayari sa Jerusalem? At sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa at yuyurakan ng Jerusalem ng mga hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil. Kaya, ano ba ang ibig sabihin kapag sinasabi rito hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil? Ito ang 7 taon ng kapighatian. Kailan sinimulan ang mga panahon ng mga hintil? Mga 600 BC. Ito ay noong unang winasak ang Jerusalem. Tapos, nariyan ang ikalawang pagkalipol ng Jerusalem at sa hinaharap ay lilipulin ito sa ikatlong pagkakataon. Kaya, ang mga panahon ng mga hintil ay sinimulan sa unang beses ng pagkalipol ng Jerusalem. Tapos, kailan magtatapos ang mga panahon ng mga hintil? Dito yon, dito. Paano ito magwawakas? Mangyayari ito sa ikalawang pagparito ni Jesus. Bumangon si Jesus sa mga patay at umakyat sa langit at kapag babalik siyang muli, magwawakas ang mga panahon ng mga hintil. Simula noon, sa loob ng 1,000 taon, mamumuno si Jesus sa buong mundo mula sa Jerusalem at muling darating ang panahon para sa Israel. Kaya ang mga panahon ng mga hintil ay tinatapos dito. At dito sa talata 24 sinasabing, at sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa. At dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa. Dinalang bihag sila noong 70 AD. At yuyurakan ang Jerusalem ng mga hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil. Tulad ng sinabi ko rati, noong 1967, ibinalik ang Jerusalem sa Israel. Ibinalik ang Jerusalem sa Israel. Bago ang panahong yon, ang Jordan, nakilala bilang Transjordan, ay nakubkob ang silangang Jerusalem kasama ang lumang bayan kung saan dati, noon, ay kinalalagyan ng templo. Pero noong 1967, muling kinuha ng hukbo ng Israel ang Jerusalem. Tila ba, ito ang tanda ng katapusan ng mga panahon ng mga hintil? Pero hindi pa ganoon. Ipaliliwanag ko, sa gitna mismo ng Jerusalem ay ang lugar kung saan naitayo ni Salomon ang templo. Tinawag din itong Bundok ng Sion. Yan ang lugar kung saan itinayo ang templo ni Salomon ay may 2 moske na ang naitayo roon. Ang 2 moske na kasalukuyang naroon ay ang Al-Aqsa Mosque at ang moske ni Omar.
Pero sa araw na lubusan ng gigibain itong mga moske at muling itatayo ang templo ng Israel, tunay na magiging pag-ari ng Israel itong teritoryo. Ang paghahanda upang itayo ang templo ay sinasagawa na, pero gigibain pa lang ang mga moske. Yamang binawi ng Israel ang buong Jerusalem noong 1967, ito ang patunay na ang mga panahon ng mga hintil ay nalalapit na. May isa pang punto na maaari nating malaman dito. Bumabalik ang mga Israelita sa kanilang lupain. Ano ang kahalagan ng pagbabalik ng mga Israelita sa kanilang sariling bayan? Ibig sabihin na ang panahon ng pagbabalik ni Hesukristo sa mundong ito ay halos malapit na. Tapos, darating ang panahon para maghari si Jesus, panahon ng perpektong kapayapaan na walang kasalanan. Sa puntong yon, ang kasalukuyang panahon ng kasalanan ay magwawakas na. Kaya, ang pagbabalik ng mga Israelita sa kanilang lupain ay lubhang napakahalagang insidente. Hindi ito walang kwentang bagay. Ang Israel ay naging malayong bansa, pero marami pa ring mga Israelita ang kumalat sa buong mundo. Hindi ko alam ang eksaktong bilang, pero sa kasalukuyan ay may 6 na milyong mga Hudyo ang naninirahan sa United States at marami pa rin ang naninirahan sa Timog Amerika. Karamihan sa mga naninirahan sa Russia ay nagbalik na. Tingnan ngayon ang talata 29. Talata 29. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga. Masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. Pagka nangagdadahon na sila, ay nakikita ninyo at nalalaman ninyo sa inyong sarili na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Tingnan ang sinasabi rito. Sinabi ni Jesus ang talinghaga na tumutukoy sa 2 klase ng puno. Ang isa ay ang puno ng igos at ang isa naman ay ang lahat ng mga punong kahoy. Ano ang ipinapahiwatig nito? Sumisimbolo ito sa isang bansa at mga bansa. Kapag sinasabing lahat ng mga punong kahoy, tumutukoy ito sa lahat ng mga bansa. Kaya kung iisipin natin ang mga bansa ng mundo, ang Soviet Union ay naglaho na at ang Commonwealth ng Independent States ay nabuo. Sa rehiyon ng dating Soviet Union ay meron na ngayong kalipunan ng 12 administratibong dibisyon. Ilang mga bagong bansa ang lumabas. Bago nagwakas ang ikalawang digmaang pandaigdig, merong 6 na pong mga bansa sa mundo. Yan ay bago natapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Imperyo ng Britanya ay tinukoy bilang lupain kung saan hindi lumulubog ang araw. Ito ang sinasabi ng mga tao. Dahil ang Britanya ay may kapangyarihan sa maraming lupain sa lahat ng dako ng mundo na tila ba lagi sumisikat ang araw sa kahit saang bahagi ng kanilang teritoryo. Pero sa katapusan ng pangalawang digmaang pandaigdig, karamihan sa bansang ito sa lahat ng dako ng mundo ay naging malaya. Ngayon, meron ng higit sa 180 bansa sa mundo. Sinasabi rito sa Biblia, masdan ninyo ang lahat ng mga punong kahoy pagka nangagdadahon na sila. Kapag ipinanumbalik na sila, ang isa sa mga puno ay ang puno ng igos. Ang puno ng igos ay kumakatawan sa bansang Israel. Kaya makikita ninyo na ang Israel na naglaho noong 2,000 taon at lahat ng ibang mga bansa sa mundo ay naging malaya. Ano ang pinapahiwatig nito? Basahin natin muli, talata 29. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga. Masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. Pagka nangagdadahon na sila, ay nakikita ninyo at nalalaman ninyo sa inyong sarili na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito,
Talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Dahil hindi nila alam ang Biblia, hindi alam ng mga tao ang kahalagahan ng pagiging malaya ng lahat ng mga bansa at ng pagiging malaya rin ng Israel. Hindi nila alam kung bakit nangyayari itong mga bagay o kung ano ang nasa likod nitong lahat. Hindi pa ito nangyari sa lumipas, pero ngayon, ang lahat ng mga bansa ay sumisigaw para sa kalayaan at humihinging maging malaya. Ano ang ibig sabihin nitong lahat? Ano ang kahalagahan ng pagpapanumbalik ng Israel? Ibig sabihin na malapit na ang kaharian ng Diyos. Kaya ang kasaysayan ng mundo ay takbo ng mga pangyayari na may layunin na itatag ang kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus, pagka nakakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Pero isipin nyo ito, handa na ba kayong pasukin ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay hindi bukas kanino man at sa lahat. Hindi kayo basta lang magboluntaryo rito at umasang makapasok. Pakiulit pagkatapos ko. Maliban na ang isang tao ay may panganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Maliban na ang isang tao ay may panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Malinaw itong sinabi ni Jesus. Malapit na ang kaharian ng Diyos, pero masyadong abala ang mga tao sa ibang bagay. Malinaw nating makikita sa harap ng ating mga mata na malapit na ang kaharian ng Diyos, di ba? Ganun pa man, hindi pinaghahandaan ng mga tao na pasukin yun. Kung hindi kayo ipinanganak na muli, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Punta tayo sa Lumang Tipan. Ezekiel, Kabanata 36. Pagkatapos ito ng Jeremias. Ezekiel 36. Ezekiel, Kabanata 36. Nais kong talakayin sandali ang nasa likod nitong sipi at saka natin basahin. Kung titingin kayo rito, ₱3,500 taon nang lumipas, nang pinapatnubayan ni Moises ang mga Israelita sa lupain ito, tinanggap nila ang kautusan sa bundok ng Sinai at saka sila tumuloy. Tumuloy sila, dumaan sa lugar na tinawag na Elath. At nang dumating sila rito, pinadala nila ang mga espiya sa lupain ng Kanaan. Sinugo ang mga espiya at sinabing, tiktikan ninyo ang lupain. Nang bumalik ang mga espiya, dala nila ang malaking bungkus ng mga ubas na napakalaki, kaya't kinailangan pa itong dalhin sa isang tikin ng 2 tao. Ipinapakita nito na ang lupain na tinukoy bilang lupain na binubukalan ng gatas at pulot, itong lupang pangako ng Kanaan ay lubhang mataba at napakabuti sa pagsasaka. Maganda talagang pamuhayan itong lugar. Pero gaya sa nakita natin nung nakaraan, nung AD 70, nilipol ang Israel. At pagkatapos noon, itong lupain ay naging ganap na ilang. Ang dahilan ay, pagkatapos ng AD 70, huminto ang ulan sa lupain ito. Ganito pa rin ngayon. Kung pupunta kayo ngayon sa Israel, makikita niyo na ilang beses lang umuulan sa panahon ng taglamig, pero sa natitirang bahagi ng taon ay hindi na umuulan. Hindi sa tag-init o sa taglagas, hindi lang talaga umuulan. Kaya, sa higit na 1,900 taon, ang lupain ay lubusan ng naging ilang. Nang pumasok ang mga Israelita sa lupain ng Kanaan, napakataba nito na binubukalan ng gatas at pulot at nananatiling ganoon habang tumitira sila roon, pero pagkatapos nilang umalis ay naging ilang na ito.
Pero ngayon, ang mga Israelita ay nagsimula na muling magbalik sa kanilang lupain at ang lupain ay naging ganap na matabang muli. Hindi ba't kakaiba? Habang tumitira roon ang mga Israelita, mataba ang lupa. Noong umalis sila, naging ilang ito. At ngayong bumabalik sila, nagiging mataba muli. Sino ang gumagawa nito? Basahin natin ang Kabanata 36 simula sa talata 1. At ikaw, anak ng tao, manghula ka laban sa mga bundok ng Israel at sabihin mo, kayong mga bundok ng Israel, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat sinabi ng kaaway sa inyo, aha, at ang dating mga mataas na dako ay aming pag-aari, kaya manghula ka at iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat sa makatuwid bagay, sapagkat kanilang ginawang sira kayo, ang kanila rito ay tumutukoy sa mga hintil, at nadaig kayo sa lahat ng dako upang kayo maging pag-aari ng nalabi sa mga bansa, at kayo'y nabanggit ng mga labi ng mga mangdadaldal at masamang ulat ng bayan. Kaya ibig sabihin, ang lupain ng Israel ay naging ganap na ilang at kakutyaan, siniraan at kinutya. Lakaw tayo sa talata 7. Talata 7. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking itinaas ang aking kamay na aking sinasabi, tunay na ang mga bansa na nasa palibot ninyo, mga agtataglay sila ng malaking kahihiyan. Ngayon, sa pasimula ng panunumbalik ng Israel, ang mga bansang pumapalibot dito ay mapapahiya at mahihiya. Talata 8. Ngunit kayo, o mga bundok ng Israel, inyong isusupling ang inyong mga sanga at magbubunga sa aking bayang Israel sapagkat sila'y malapit nang dumating. Sapagkat narito, ako'y sa inyo at ako'y babalik sa inyo at kayo'y mabubukid at mahahasikan. Tingnan ang sinasabi rito. Kakaiba man, ang lupain ng Israel na lubusang naging ilang ay nagiging napakataba na ngayon. Ipagpapatuloy kong ipaliwanag itong lahat ngayon, pero kung hindi ninyo paniniwalaan ang sinasabi ko, maaari ninyong bisitahin ang Israel at tingnan ninyo mismo. Kung nais nyo makita ito mismo, punta kayo at bisitahin ang Israel, pero magdala kayo ng Biblia. Hawak ang Biblia, tingnan ninyo mismo ang kabukiran doon. Sa Europa, makikita ninyo na ang mga tao sa Espanya ay kumakain ng mga oranges buhat sa Israel. Ang orange ng Israel ay pula at talagang masarap. At may mga bukid na puno ng mga puno ng igos sa Israel. Labis na naging mataba ang lupa. Nagtanim ang Israel ng mga gulay at trigo. Ang sistema ng kanilang agrikultura ay kahanga-hanga. Nakita ko ito mismo. Sinabi ko ito mula sa personal kong karanasan. Pero noon, ang lupain ng Israel ay ganap na ilang. Dati itong disyerto. Pero ngayon, nabumalik na ang mga Israelita sa kanilang lupain, ipinanumbalik ito. Talata 34. Ezekiel, Kabanata 36, Talata 34. At ang lupain na naging sira ay mabubukid na naging sira sa paningin ng lahat na nangagdaraan. At kanilang sasabihin, ang lupain ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden, at ang sira at giba at wasak ng mga bayan ay nakukutaan at tinatahanan. Kung magkagayoy, malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo na akong Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako at tinamnan ko ang dakong sira. Akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. Pag-isipan natin ang ibig sabihin. Itong aklat ng Ezekiel ay sinulat mga 2,550 taon ang lumipas. Isinulat ito sa parehong panahon ni Propeta Jeremias. Sinasabi na itong lupain na naging disyerto ay magiging gaya sa halamanan ng Eden. Magiging gaya ito sa halamanan ng Eden. Ganun na ito ngayon.
Makikita ninyo ito kung pupunta kayo at titingnan. Marami mga puno ang naitanim sa mga burol, puno ng mga pananim ang kabukiran, naitanim ang mga punong kahoy ng orange at ang halimuyak nito ay maaamoy sa malayo. Lubhang naging napakaganda ng lupain. Paano ito nangyari? Tingnan ito ngayon. Malapit sa dagat ng Galilea. Kung bibiyahe kayo pahilaga mula sa Dead Sea, mapupunta kayo sa dagat ng Galilea. Ang dagat ng Galilea ay tubig tabang na lawa. Hindi maalat, tubig tabang. Ang tubig mula sa dagat ng Galilea ay binibigay ang tubig tabang upang patubigan ang buong bansa. Papahilaga pa mula sa dagat Galilea, mararating ninyo ang bundok Hermon. Makikita rin ang bundok Hermon sa Biblia. Itong bundok ay nasa 3,000 meters above sea level. Pumunta ako roon noong Abril at umakyat sa tuktok ng bundok. Nang narating namin ang halos ikatlong bahagi ng bundok, narating namin ang nyebe at ang lahat ay tinabunan ng nyebe. Abril noon. Mula doon pataas ay puno ng nyebe ang bundok. Lampas sa bundok, sa kanlurang bahagi ay ang Lebanon. Sa hilaga ay ang Syria. May base militar doon at nag-i-ski rin ang mga tao roon. Habang pababa na kami sa bundok, nadaanan namin ang isang malaking talon. May mga sasakyang pumarada roon at lumalakad ang mga tao kaya sinundan namin sila. Nakita namin na natunaw ang mga nyebe at lumika ng napakalaking talon. Pambihirang tanawin. Kaya tingnan ito. Umagos itong tubig pababa hanggang sa dagat Galilea. Hindi ko mismo nabisita yung lugar dahil hindi nila pinapapasok ang pangkalahatang publiko roon. Pero binasa ko sa isang aklat na nakapaglagay na sila ng napakalaking tubo sa itaas ng bundok. Napakalaking tubo na kayang maglabas-pasok ang isang truck. At ang tubig na mula sa natunaw ng nyebe ay pinaagos sa tubo papunta sa buong sistema ng mga tubo at sprinklers na pinapatubigan ang buong bansa. Kaya kahit ngayon, kahit hindi umulan ng buong taon, kailangan lang nilang buksan ang switch at matutubigan na ang buong kabukiran. Umaangat ang tubig pataas at bumabagsak sa lupa. Pag-isipan natin, tuyo itong rehiyon sa loob ng 1,900 taon. Sumikat ang araw sa lupain at may nitrogen sa lupa, kaya hindi na kailangan ng pataba. Kailangan lang ang tubig. Kaya lumago ang mga aktibidad sa agrikultura. Sa pagdaan namin sa kabukiran, nakita kong tinakpan ng lupain ng mga patak ng tubig na likha ng spray buhat sa mga sprinklers. Tingnan ang sinasabi rito. Sa talata 35, at kanilang sasabihin, ang lupain ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden, at ang sira at giba at wasak ng mga bayan ay nakukutaan at tinatahanan. Tingnan ang sinasabi rito. Huwag nyo lang itong malabong isipin. Itong mga salita na itinala 2,500 taon na ang lumipas ay tinutupad na ngayon ng eksakto sa pagkakasulat. Pag-isipan natin ng ganito. Sinabi ni Nietzsche na patay ang Diyos at hindi umiiral. Pero kung ganoon, magaganap ba ang mga pangyayari ng eksakto sa sinasabi sa mga salitang ito mula sa Biblia? Ano sa palagay nyo? Magaganap ba ang mga pangyayari na gaya sa sinasabi rito sa Biblia? Hindi ba't dahil itong mga salita ng Biblia ay buhay at ang Diyos na sinalita ang mga ito ay buhay rin, kaya eksaktong nagaganap ang mga pangyayari gaya sa pagkakasulat dito? Hindi ba't totoo? Hindi ba't buhay ang Diyos? Ang mga salita ng Biblia ay buhay, di ba? Hindi ba't ang katotohanan na naganap itong mga salita ilang libong taon pagkatapos itong isinulat ay magpapatunay nito?
Kung titingnan kayo rito sa talata 36, sinasabing, kung magkagayoy, malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo na akong Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako, tinamnan ko ang dakong sira. Pakiulit pagkatapos ko, akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. Tingnan ito, sinasabing akong Panginoon. Dahil nagsalita ang Diyos at sinabi niyang gagawin niya, dahil sinabi niya aking gagawin, ay tinutupad na ngayon. Pag-isipan niyo, umiiral ba ang Diyos o hindi? Ito ang usapin dito. Totoo ba ang mga salita ng Biblia o hindi? Yan ang ibig kong sabihin. Kung dadako ako sa bawat sipi na may kaugnayan sa bagay nito at ipaliwanag ang lahat ng ito sa inyo, kailangan kong magsalita ng napakatagal. Pero kahit doon pa lang sa mga binasa natin, makikita natin na talagang totoo ang Biblia at ang Diyos na sinabi itong mga salita ay Diyos na buhay. Nilikha ng Diyos itong mundo scientifically at sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sa madaling salita, nilikha niya ang lahat ng ayon sa mga kautusan. Kinokontrol ng Diyos ang kasaysayan ng sangkatauhan ayon sa kanyang salita. Napakalinaw, di ba? At balang araw, ay kailangan ninyong katagpuin ang Diyos. Binasa natin ito nung nakaraang lecture, pero sa Apokalipsis Kabanata 21 sinasabing, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Ito ang lugar kung saan mamumuhay ang Diyos kasama ang tao. Pagtukoy ito sa walang hanggang mundo ng pag-ibig. Balang araw, bawat tao ay kailangang katagpuin ang Diyos. At kapag kinatagpo niyo siya, usapan ito ng kahatulan o ng buhay na walang hanggan sa inyo, alinman sa dalawa. Sa ayaw at sa gusto ninyo. Kahit ayaw nyo, kailangan kayong tatayo sa harapan ng Diyos at hatulan kung hindi nyo pa naranasan ang kaligtasan ng inyong espiritu. Pero kung ipinanganak muli ang inyong espiritu, kakatagpuin nyo ang Diyos ng may labis na kagalakan at masaya at pusong mapasalamatin. Yan ang pinakalayunin ng pagkasilang ng tao at pamumuhay sa mundong ito. Hindi lang tayo basta nabubuhay at namamatay at yun na. Hindi ganoon kawalang saysay ang buhay. Ngayon, punta tayo sa Ezekiel, Kabanata 37. Kabanata 37, mula talata 1. Ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin at kanyang dinala ako sa Espiritu ng Panginoon at inilagay niya ako sa gitna ng libis at yaoy puno ng mga buto at pinaraan niya ako sa tabi ng mga yaon sa palibot. At narito, may totoong marami sa luwal na libis at narito mga totoong tuyo. At kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bagang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, O Panginoon Diyos, ikaw ang nakakaalam. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, O kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito. Narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Sa gayoy, nanghula ako ng gaya ng iniutos sa akin. At habang ako'y nanguhula, may naghinugong at narito
isang lindol at ang mga buto ay nangagkalapit buto sa kanyang buto. At ako'y tumingin at narito may mga litid sa mga yaon at laman ay lumitaw sa mga yaon at ang balat ay tumakip sa mga yaon sa ibabaw, ngunit walang hininga sa kanila. Na magkagayoy, sinabi niya sa akin, "Manghula ka sa hangin, manghula ka, anak ng tao, at sabihin mo sa hangin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Manggaling ka sa apat na hangin o hinga at humihip ka sa mga patay na ito upang sila ay mga buhay." Sa gayoy nang hula ako ng gaya ng iniutos sa akin at ang hininga ay pumasok sa kanila at sila'y nangabuhay at nagsitayo ng kanilang mga paa, isang totoong malaking pulutong. Na magkagayoy, sinabi niya sa akin, "Anak ng tao, ang mga butong ito." Ano itong mga buto? Ano itong mga tuyong buto sa libis? Nang pumasok sa kanila ang hininga, bumangon sila. Pero ano ba itong mga buto? Sila ang buong sangbahayan ng Israel. Sila ang buong sangbahayan ng Israel. Tunay na sinabi nilang, ang ating mga buto ay natuyo, ang ating pag-asa ay nawala, tayo'y lubos na nahiwalay. Kaya't manghula ka at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito, aking bubuksan ang inyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan o bayan ko at aking dadalhin kayo sa lupain ng Israel. Tingnan ang sinasabi rito. Sa panahon ngayon, may mga taong ipinapangaral ang Ezekiel Kabanata 37 at ipinapaliwanag ito sa mga salitang pagkabuhay ng Espiritu ng tao na natanggap ang biyaya. Siyempre, maaaring maglaman din ng kahulugang ukol sa Espiritu, pero hindi yan ang tinutukoy nitong mga salita rito. Sa loob ng 2,000 taon, ikinalat ang mga Israelita sa buong mundo na walang sariling bansa. Sa sitwasyong ito, tulad sila sa mga tuyong buto. Pero ngayon, bumabalik na sila at ang bansa nila at bayan ay muling naitatag. Ito ang tinutukoy ko. Malinaw na sinasabing magbabalik ang Israel sa ganitong paraan, di ba? Hindi ba't halata na nangyayari na ito ngayon? Pero malaki itong problema. Ang dahilan kaya malaking problema dahil mahalaga ang pagbabalik ng mga Israelita sa kanilang bansa sa iba't ibang aspeto. Ibig sabihin na malapit na ang pagbabalik ni Jesus, ibig sabihin malapit na ang kaharian ng langit, at ibig sabihin na malapit na ang katapusan ng mundo. Pero may isa pang malaking isyu na dapat pag-isipan dito. Plano ng Diyos na kapag ipinanumbalik na ang lupain ng Israel, titipunin ng Diyos ang lahat ng tao sa mundo, lahat ng mga hindi ipinanganak muli, titipunin niya silang lahat at hahatulan. Ito ang kanyang plano. May ganito siyang plano na hatulan sila. Punta tayo sa Apokalipsis, Kabanata 1. Apokalipsis, Kabanata 1, Talata 3. Nasa bagong tipan. Malapit sa pinakadulo ng Biblia. Apokalipsis, Kabanata 1, Talata 3. Sabay-sabay nating basahin. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Tanggapin natin ang pagpapala ngayon. Gusto ninyong makatanggap ng pagpapala, di ba? Dapat tapat tayo, di ba? Pero kapag pinag-uusapan ng mga tao ang pagiging pinagpala, madalas nilang iniisip ng mga pamahiin gaya ng pagiging swerte sa sugal. Tinutukoy nila na binayaan ng mahabang buhay o pagkakaroon ng maraming anak o pagiging malusog at iba pa. Pero ang ganung biyaya ay walang kabuluhan. Bakit? Sinasabi ng Biblia,
Ang mga karawan ng aming mga taon ay 70 taon o dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon, gayunmay ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang. Ang buong buhay ng tao ay puno ng kapalaluan, kapanglawan, pangamba, alalahanin at galit. Halos hindi niya nga magawang malampasan ang kanyang buhay ng ganito at tapos kapag baluktot na ang likod niya at malapit na mamatay, sinasabi niyang walang kabuluhan ang buhay, walang saysay ang lahat. Wala na siyang lakas sa harap ng kamatayan at kailangan ng susuko. Ganito ang buhay. Pag-isipan niyo. Anong pagpapala ang naroon sa ganong uri ng pamumuhay? Anong saysay ng pagkakaroon ng maraming pera at pagiging mayaman? Anong saysay ng pag-aaral ng marami at pagiging eskular? Anong uri ng pagpapala? Gaano ito tatagal? Pero, yamang hindi umiiral ang tunay na pagpapala, subukan nating tanggapin. Tingnan ang sinasabi rito. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Sapagkat ang panahoy malapit na. Tingnan ito. Gumagawa ang mga tao ng lahat ng bagay para tanggapin ang pagpapala, pero may napakadaling paraan dito, may napakadaling pamamaraan. Sinasabing, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula. Yamang sinasabi na siyang bumabasa at dumirinig ay pagpapalain, tanggapin natin itong biyaya ngayon. Huwag ninyong maliitin itong bagay. Totoo ito. Makatatanggap talaga kayo ng pagpapala. Ang aklat ng Apokalipsis ay mahirap intindihin. Dahil sa napakahirap, sadyang iniiwasan itong basahin ng mga tao at kahit basahin pa nila, hindi naman talaga nila nauunawaan ang sinasabi nito. Ganun pa man, maraming interpretasyon ang nagawa sa aklat ng Apokalipsis kaysa sa ibang aklat ng Biblia. Pero kasabay nito, itong mga interpretasyon ang pinakakatawa-tawa rin. Ganun pa man, may susi para mabuksan ang aklat ng Apokalipsis. May susi na magbubukas nito, gaya lang sa isang zipper na kayang buksan ng isang bag nang walang kahirap-hirap. Punta tayo sa Apokalipsis, Kabanata 5. Kabanata 5, babasahin ko mula talata 1. At nakita ko sa kanang kamay niyang nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? Ipaliliwanag ko itong sibi habang itinutuloy natin. Ito ang mga bagay na nakita niya sa isang pangitain, isang pahayag. Umupo ng ganito ang Diyos sa kanyang luklukan sa langit at sa kanang kamay niya ay may isang aklat at hindi ko alam kung ano ang isinulat sa aklat, pero tinakpan ito ng sulat sa loob at sa labas. Pero itong aklat ay tinatakan ng 7 tatak, kaya walang sino man ang makapagbukas nito. Ito ang gawain ng Diyos. At ngayon, talata 3. At sino man sa langit, o sa ibabaw man ng lupa, o sa ilalim man ng lupa, ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam, sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. Tinanggap ni Apostol Juan itong pahayag habang nasa isla ng Patmos. Nakita niya itong mga bagay na parabang nangyayari talaga at yamang walang makapagbukas ng aklat o nakakaalam ng nilalaman nito ay umiyak na mainam si Juan. Ngunit ang isa na nasa tabi ng Diyos at sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Narito, ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito.
At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng apat na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo. Itong kordero ay si Jesus. Si Jesus ang kordero. Nawari ay pinatay na may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. At siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay niya ang nakaupo sa luklukan. Pumunta si Jesus sa harap ng Diyos Ama at kinuha ang aklat. Kinuha niya ang aklat. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harap ng kordero na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, "Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. At sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos at sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa." Nang si Jesus bilang kordero ay kinuha ang aklat, ang mga matatanda at ang 4 na nilalang na buhay na naroon ay umawit ng awitin sa malakas na tinig. Sa madaling salita, pinapupurihan nila ang Diyos. Talata 11. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda, at ang bilang nila ay 10,000 tigsa 10,000 at libo-libo. Tapos, ang lahat ng hukbo ng mga anghel sa kalangitan ay sabay-sabay na umawit. Sabay-sabay silang umawit. Habang magsisimulang aawit na sabay-sabay ang 24 na matatanda at ang mga nilalang na buhay, lahat ng mga anghel ay sinimulan ding magsiawit sa malakas na tinig. Talata 12. Na nang nagsasabi ng malakas na tinig, karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kaluwalhatian at pagpapala. Talata 13. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong nagsasabi, "Sa kanya na nakaupo sa luklukan at sa kordero ay ang pagpapala at kapurihan at kaluwalhatian at paghahari magpakailan kailanman." Tingnan ang sinasabi rito. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat. Bawat nilalang sa mundo ay umaawit. Anong ibig sabihin? Anong awitin ang kayang awitin ng mga isda sa dagat? Ano kaya ang inawit ng mga ibon sa himpapawid? Ano kaya ang inaawit ng kalawakan? Marahil, iniisip ninyo na walang kwentang sabihin na lahat nito mga bagay ay umaawit, pero may talata rin sa Biblia na sinasabing umawit ang mga bituin. May piano sa dako roon. Kung patutugtugin ninyo ang pianong yon, aawit ito kahit wala itong buhay. Kapag umawit ng himno ang choir, umaawit silang kasabay ng piano. Pero may instrumento sa musika na mas malaki pa sa pianong yan. Sigurado ako, ang kalawakan, ang instrumentong yun. Tulad sa binanggit ko rate sa ibang lecture, umiikot ang mundo sa axis nito habang tumutuloy ito sa orbital path at gumagawa ito ng malakas na tunog. Narinig ko talaga ang tunog na ginagawa ng mundo habang umiikot ito. Minsan, pumunta ako sa Curtis Machine Company na nasa Greenbelt, Maryland, di kalayuan sa Washington, D.C., sa United States. Kumpanya ito na gumagawa ng mga satellites. Ang mga astronaut na naglakbay sakay ng spaceship lampas sa atmosphere ng daigdig
ay gumawa ng record ng tunog na ginagawa ng daigdig habang umiikot ito sa axis at hinayaan ng kumpanya na marinig ito ng mga bisita. Kaya pumunta ako roon at narinig ang tunog ng pag-ikot ng daigdig. Kapag pinindot nyo ang tekla ng piano, hinahampas ng mga martilyo sa loob ang mga string at bawat string ay gumagawa ng magkakaibang tunog. Nariyan ang tunog na ginagawa ng daigdig sa pag-ikot nito. Nariyan ang tunog na ginagawa ng Mars sa pag-ikot nito at lahat ng mga bituin sa Milky Way ay gumagawa ng iba't ibang tunog sa pag-ikot ng mga ito. Nariyan ang tunog na ginagawa ng mga ito habang sabay-sabay na gumagalaw sa orbital path at habang umiikot sa kanilang axis. Kaya bawat isa ay gumagawa ng kakaibang tunog depende sa posisyon nito. Naniniwala ako na mas maganda pa ito at mas kahanghang ang tunog kaysa sa tunog na galing sa piano. Kaya walang duda na mula sa pananaw ng Diyos, hindi maling sabihin na ang likas na mundo ay palaging umaawit. Nang si Jesus, ang anak ng Diyos ay tinanggap ang tinatakang aklat sa harapan ng Diyos, bawat nilalang na nasa langit, ang 24 na matatanda, ang mga nilalang na may buhay, at ang mga anghel ay umawit lahat. Lahat ng mga nilalang ay umaawit. Dahil napakalaking pangyayari ito. Umaawit sila dahil hindi pangkaraniwan itong pangyayari. Para saan ba itong lahat? Sa Henesis Kabanata 1, talata 28, binasa natin na may binigyan ng Diyos ng kapangyarihang mamuno sa sanglibutan na kanyang nalikha. Kanino niya ibinigay? Kay Adan, di ba? Pero itinapon ito ni Adan. Ipinamigay ni Adan ang kapamahalaan sa mundo. At sino na ang kumontrol nito? Sino? Ang Diablo, di ba? Itong mundo ay ibinigay sa Diablo at naging pag-aari niya. Kaya, kapag si Jesus na ikalawang Adan ay muling babalik, ito ay upang bawiin ang mundo na naibigay ni Adan sa Diablo. Kaya, ano itong aklat na nasa kanang kamay ng Diyos? Itong tinatakang aklat ay nilalaman ang mga detalye ng mundo na ipinamigay sa Diablo. Dahil nilalaman nito ang mga detalye, isa-isang sisirain ni Jesus ang mga tatak ng aklat, titingnan ang mga detalye, bayaran ang halaga sa Diablo, at muling bawiin itong mundo. Ito ang ibig sabihin. Kaya ang mundo na nasa ilalim ng kontrol ng Diablo ay babalik sa Diyos. Si Jesus ay Diyos, di ba? Kaya nga, ang 24 na mga matatanda, ang mga nilalang na buhay, ang hukbo ng mga anghel, ang mga tao, at lahat ng mga nilalang ay umawit ng buong lakas. Kaya ang awit na inawit nila, malamang ay lubhang makapangyarihan at mahalaga. Punta tayo sa mga taga-Roma, Kabanata 8. Mga taga-Roma, Kabanata 8, talata 11. Mga taga-Roma, Kabanata 8, talata 11. Nasa Bagong Tipan. Talata 11. Sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos, sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng walang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi
dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa ng buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang malulhati ng mga anak ng Diyos, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Tingnan ang sinasabi rito. Ang nilalang dito ay tumutukoy sa lahat ng bagay sa kalawakan. Ang buong nilalang ay umihibik at nagdaramdam. Anong ibig sabihin? Bulok, bumabaho, at matira ang matibay. Isipin na may isang parang na puno ng magagandang bulaklak, pero may mga hiyawan ng pagkabalisa na galing sa mga bulaklak. Kapag tiningnan ninyo, makikita ninyo ang isang ahas na nasunggaban ang isang palaka at nilulunok ito. Yun ang ingay ng paghibik. Kapag inilagay ng mga tao ang pagkain ng ibon sa isang pugad sa ilalim ng kanilang bubong para hulihin ang ibon, maririnig nilang humuhuni ito habang hawak ito at iniisip na umaawit ang ibon, pero ang totoo ay umiiyak. Umiiyak ang ibon dahil nahuli, pero maganda ito sa pandinig kaya nasisiyahan ang mga taong makinig. Pero tunog din yun ng paghibik. Kapag nakakita kayo ng sisiw na humuhuni sa bakuran, napaka-cute at kaibig-ibig tingnan, pero kung humihiga ito na patay, talagang hindi ito kaya-ayang pagmasdan. Kapag nahulog ang mga dahon mula sa puno, nabubulok ito at naglalabas ng baho. Ang tubig sa mundo ngayon ay kontaminado na rin dahil sa polusyon. Lahat ng mga nilalang ay humihibik at namamatay. Bakit kaya? Humihibik ito, pero bakit? Yamang lahat ng nilalang ay nasa kontrol ng dyablo, lahat ng mga nilalang ay humihibik. Pero habang humihibik ang lahat ng nilalang at nagdaramdam, buong pananabik nitong hinihintay ang isang bagay. May hinihintay. Ano ang hinihintay? Talata 11. Sapagkat ang maningas na pagmimiti ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Lahat ng nilalang ay hinihintay ang pagkakahayag ng mga anak ng Diyos. Kaya, gaya sa ipinaluwanag ko sa ikalawa sa mga lecture, sa takbo ng kasaysayan na kasama ang kasalukuyang panahon natin, itinanim ng Diyos ang isang binhi. Ang binhing yon ay ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak, at ang kasaysayan ay proseso ng pagkasilang ng maraming anak ng Diyos. Sa pamamagitan niya, yun ay sa pamamagitan ni Jesus. Kaya, sa sandaling makumpleto na ang bilang ng mga anak ng Diyos, lahat ng mga nilalang sa mundong ito ay palalayain. Palalayain. Yun ang pinakahihintay ng lahat ng nilalang. Ito ang sinasabi rito. Basahin natin muli. Talata 11. Sapagkat ang maningas na pagmimiti ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Talata 21. Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Kapag puno na ang bilang ng mga anak ng Diyos, ang mga taong ipinanganak na muli, ang mga tao na ligtas ang mga espiritu, ay hahatulan ang mundo. Kapag muling babalik sa Jesus, itong mundo ay ganap na panunumbalikin. Sisirain ng sumpa at lahat ng mga bagay na nabubulok at mabahong amoy ay maglalaho. Yan ang hinihintay ng lahat ng mga nilalang. Kaya ang ganap na katuparan nitong lahat ay dinugtong sa pagkapuno ng bilang ng mga taong ligtas at sa pagbabalik ni Jesus. Balikan natin
ang Apokalipsis Kabanata 5. Tulad sa sinabi ko kanina, sa pagbabalik ni Jesus upang bawiin itong mundo na naibigay sa dyablo, bubuksan niya itong aklat. Habang kinakalag niya ang mga tatak, isa-isa at binubuksan ng aklat, babayaran ng halaga sa dyablo. Babayaran ng halaga sa dyablo. At babawiin ni Jesus ang mundo. Tatanungin ko kayo, kapag binayaran ng Diyos ang halaga sa dyablo, ano ang halagang yun? Ano kaya ang halagang yun? Ang kahatulan ang magiging halaga. Kaya habang sinisira isa-isa ang mga tatak, ang kahatulan ng mundo ay magsisimulang mahayag. Yan ang ibig sabihin. Apokalipsis Kabanata 6. Kabanata 6, talata 1. At nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak, at narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, "Halika!" At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay may isang busog, at binigyan siya ng isang putong, at siya yung maong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Dito, si Jesus ang kordero ay kinuha ang aklat at binuksan ang isang tatak, at may sakay sa isang puting kabayo ang lumitaw. May sakay sa isang puting kabayo ang lumitaw, at meron siyang busog. Ginamit ang busog noon bilang sandata. May busog siya at sinasabing, at siya yung maong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Kaya itong tao na nasa puting kabayo ay ating magiging paksa ng pag-aaral ngayon. Siya ang Antikristo. Yumayaon siyang nagtatagumpay at upang magtagumpay, pero hindi siya magtatagumpay. Itong tao sa puting kabayo ay gagayahin sa Jesus, yamang si Jesus ay darating din sakay ng puting kabayo. Kaya ang unang tatak, tingnan ito, ang 7 taong pighati, kailan ito magsisimula? Magsisimula ito sa pagdating ng Antikristo. Magsisimula ito kapag lumitaw na ang Antikristo. At ngayon, ang ikalawang tatak, talata 3. At nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay na sinasabi, "Halika!" At may lumabas na ibang kabayo na kabayong mapula, at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang mangagpatayan ang isa't isa, at binigyan siya ng isang malaking tabak. Tinutukoy nito ang digmaan. Sinira ang ikalawang tatak at ipinakita ang pagbabayarang halaga. At ano itong halaga? Digmaan. Hindi natin alam ang eksaktong bilang, pero sa panahon ng 7 taong pighati, 2/3 ng mga tao sa mundo ay mamamatay. Sisiklab ang matinding digmaan. Ito ang halaga na pagbabayaran sa dyablo. At ang ikatlong tatak, talata 5. At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika!" At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maitim, at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, "Sa 1 denaryo ay 1 takal na trigo, at sa 1 denaryo ay 3 takal na sibada." Tinutukoy nito ang kagutom. Ang 1 denaryo ay napakalaking halaga ng pera. Pero sinasabi na ibabayad ito sa 1 takal na trigo o 3 takal ng sibada. Isang malaking kagutom ang magaganap sa panahon ng pighati. Hindi kakayanin ng mga tao na makabili ng pagkain kahit sa malaking halaga. At magkakaroon ng mga lindol. Hindi ko alam kung alam ninyo kung gaano nakarami ang mga lindol na naganap sa mundong ito.
Napakalaking bilang ng mga tao ang namamatay sa lindol taon-taon. Itong mga lindol ay nagaganap sa Timog Amerika, sa kahabaan ng Pacific Coast hanggang sa West Coast ng United States hanggang Alaska. Nangyari ang mga ito sa buong Japan at pababa sa Timog at sa mainland China. Nangyayari ang mga ito sa buong Indian Ocean at sa mga lugar gaya ng Turkey, Iran at Greece at sa rehiyon ng Ukraine. Maraming malalakas na lindol ang patuloy na nagaganap at patuloy na marami ang nagiging biktima ng lahat nitong mga paglindol. Gaya sa ipinaliwanag ko sa unang mga lecture, kapag ang lava sa ilalim ng lupa ay naging aktibo at sumabog sa ibabaw, yan ay pagsabog ng bulkan at ang ganoong pagsabog ay maaaring magdulot ng pagyanig ng lupa. May iba rin mga sanhi, lalo na sa paggalaw ng tectonic plates. Hindi ako masyadong pamilyar dito, pero kaugnay itong lahat sa molten lava at ang pagbuo ng mga gas sa ilalim ng lupa. Itong mga pangyayari ay patuloy na magaganap sa panahon ng kapighatian. Dagdag pa, ang puso ng mga tao ay magiging napakasama. Naging masama na sila, pero ang kanilang mga puso ay labis na magiging napakasama. At sa hinaharap, mataas na ang posibilidad na maraming kakilakilabot na insidente ang magaganap maging sa mga tao sa parehong bansa habang nagiging mahirap na ang pagkain at naging napakahirap na ng buhay. Pasama na ng pasama ang mga puso ng mga tao at ito ang direksyon na patutunguhan ng mga tao sa mundo kahit ngayon. Lahat nito mga aspeto ay may kaugnayan sa paghatol sa mundo. Punta tayo sa Apokalipsis Kabanata 13. Apokalipsis Kabanata 13. Babasahin ko mula talata 1. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo, at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Medyo may kakaibang pangyayari rito. May nilalang na umahon sa dagat at isa itong hayop. May 7 ulo sa isang katawan at may 10 sungay. Sinasabi na umahon itong kakaibang hayop. Basahin natin upang makita kung ano itong hayop. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo. Ang mga kakilakilabot ng mga parte ng mga hayop ay pinagsama-sama rito. At ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso. Ang mga kuko ng oso ay mahaba. Ito ang pinakanakakatakot na parte ng oso. At ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. Ang bibig ng leon ay napakalaki. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Ang dragon ay si Satanas, kumakatawan ng hayop kay Satanas. Siya ang kinatawan ni Satanas at darating na may kapamahalaan ni Satanas. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay, at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling, at ang buong lupay nanggilalas sa hayop. Ginagaya ng hayop si Jesus. Namatay si Jesus at nabuhay sa mga patay makalipas ang 3 araw. Kaya sasabihin ng hayop, tingnan niyo, ako ang Kristo. Siya ang Antikristo. Ang Antikristo, itong hayop ay hindi naman talaga literal na hayop. Tao siya. Siya ang Antikristo. Tapos sa talata 4 sinasabing, at sila'y nangagsisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop at nangagsisamba sa hayop na nangagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sino makababaka sa kanya? At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. At binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy ng 42 buwan. Sa lahat ng mga taong isinilang sa takbo ng kasaysayan, magsasalita itong tao sa pinakamapanghikayat na paraan. Dahil nagsasalita siya ng ganito, lahat ay susunod sa kanya. Lahat ng tao sa mundo. Talata 6. At binuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang pusungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa langit. At ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila.
Tingnan ang sinasabi rito. At binigyan siya ng kapamalaan sa bawat angkan, ang bawat angkan ay ang buong tao sa mundo, at bayan, at wika, at bansa. Ito ang lahat ng bansa sa mundo. Mamumuno siya sa mundo. Kapag dumating ang panahong iyon, ang mundo ay mapapasailalim ng isang pamahalaan. Isang pandaigdigang federasyon ng mga bansa ang itatatag. Ibig sabihin, bawat bansa ay magkakaroon ng sarili nitong gobyerno, pero pamumunuan sila ng pandaigdigang pamahalaan at siya ang magiging presidente. Sino itong tao? Punta tayo sa Daniel, Kabanata 7, sa Lumang Tipan. Ang Daniel ay kasunod ng Ezekiel na binasa natin kanina. Daniel, Kabanata 7. Daniel, Kabanata 7. Babasahin ko mula talata 15. Talata 15. Tungkol sa aking si Daniel, ang aking kalooban ay namanglaw sa loob ng aking katawan at binagabag ako ng pangitain ng aking ulo. Ako'y lumapit sa isa sa kanila na nakatayo at itinanong ko sa kanya ang katotohanan tungkol sa lahat ng ito. Sa gayoy, kanyang isinaysay sa akin at ipinaaninaw na sa akin ang kahulugan ng mga bagay. Ang mga dakilang hayop na ito na apat ay apat na hari. Nakita ni Daniel ang apat na hayop at yung apat na hayop ay kumakatawan sa apat na hari. Mga tao sila. Apat na hari. Talata 17. Ang mga dakilang hayop na ito na apat ay apat na hari na magbabangon sa lupa. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasan ay magsisintanggap ng kaharian at aariin ang kaharian magpakailanman, sa makatuwid bagay magpakailan kailanman. Nang magkagayoy, ninasa kong maalaman ang katotohanan tungkol sa ikaapat na hayop. Ang hayop na makikita sa Apokalipsis Kabanata 13 ay ang ikaapat na hayop. Ang ikaapat na hayop. Nang magkagayoy, ninasa kong maalaman ang katotohanan tungkol sa ikaapat na hayop na kaiba sa lahat ng yaon na totoong kakilakilabot na ang mga ngipin ay bakal at ang mga kuko ay tanso na nananakmal, lumalamuray at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi, at tungkol sa 10 sungay na nanga sa kanyang ulo. Binasa natin ang tungkol sa 10 sungay kanina, di ba? At sa isa na sumibol at sa harap niya ay nabuwal ang 3 sa makatuwid bagay yaong sungay na may mga mata at bibig na nagsalita ng dakilang mga bagay na ang anyo ay lalong dakila kaysa kanyang mga kasama. Ako'y tumingin at ang sungay ding yaon ay nakipagdigma sa mga banal at nanaig laban sa kanila, hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang katulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan, at ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. Ganito ang sabi niya, ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa. Ang apat na hayop ay apat na hari, at sinasabi na ang ikaapat na hayop ay ang ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa, na magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin ang buong lupa, yuyurakan at pagluluray-lurayin. Tingnan ang sumunod na talata. At tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay 10 hari ang babangon. Hanggang dito lang natin basahin. Kailangan ito ng paliwanag. Tingnan ito. Nang bumagsak ng Jerusalem noong 600 BC, ito ay noong sinimulan ang panahon ng mga Hintil, di ba? Tumuloy ang mga panahon ng mga Hintil hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Sinasabi na mula sa umpisa ng mga panahon ng mga Hintil, 4 na hari, 4 na imperyo ang mamumuno sa mundo. Ang una sa mga ito ay ang Babylonia. Ang Babylonia ay nasa reyon ng kasalukuyang Iraq, nasangkot sa digmaan sa Gulpo.
Ang Iraq ang kinalalagyan ng sinaunang Babylonia. Ang Baghdad na kabisera ng Iraq ay ang lugar kung saan naroon dati ang Babylonia. Doon galing ang isang haring tinawag na Nabucodonosor na pinamunuan ang buong mundo. Ang buong kilalang mundo. Ito ang cradle of civilization. Sinakop niya itong buong rehiyon at sinakop din ang Jerusalem. Bunga nito, ang mga Israelita ay dinalang bihag sa Babylonia. Ang ikalawang imperyo ay ang Persya. Ang Persya. Nasa kasalukuyang panahon ay Iran. Si Haring Ciro ng Persya ay lumabas at nilipol ang Babylonia. Nakuha ng Persya ang pamamahala at kinubkob ang lahat ng mga bansang nasa ilalim ng pamumuno ng Babylonia. Ito ang ikalawang hayop. Ang ikatlong hayop ay ang Gresya sa ilalim ng pamumuno ni Alexander the Great. Kinalaban ni Alexander the Great ang Persya sa matagal na panahon at sa wakas ay nanalo. At dumating siya upang pamunuan ang lahat ng rehiyon sa panahong yun. Dinala ni Alexander the Great ang kanyang hukbo at lumaban hanggang sa India, pero nagkasakit siya at namatay. Si Alexander the Great ay isang pilosopo, pero namatay siya sa edad na 33. At hinati ang imperyo ng Gresya sa 3 magkakahiwalay na estado. Ang isa sa 3 estadong ito ay kinuha ng Roma. Ang Roma, ang ika-4 na kaharian. Unang itinuloy ni Julius Caesar ang Roma, ang isang sistema sa politika na ibinase sa Senado. Binuo niya ang triumvirate ng mga senador na kasama si Pompey, ngunit kalaunan namatay ang 2 pinuno at kinontrol ni Julius Caesar ang Roma, ngunit pinatay siya. Pagkatapos siyang pinaslang, namuno ang inampun niyang anak. Sa Biblia makikita natin na si Augusto Caesar ang nasa kapangyarihan sa panahon ni Jesus. Sa Lucas Kabanata 2, binasa natin na isinilang si Jesus sa panahon ng paghahari ni Augusto Caesar. Kaya ang Roma ang ika-4 na kaharian. Tapos sinalakay ang Roma ng imperyo ng Ottoman pero hindi ito nalipol. Muling babangon ang sinaunang Roma sa Europa. Ito ang pagkabuhay na muli ng Roma. Muling babangon ang sinaunang Roma. Sa Daniel Kabanata 2, matatagpuan natin na nanaginip ang hari tungkol sa isang malaking larawan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto at kumakatawan sa Babylonia. Ang dibdib nito at 2 bisig ay kumakatawan sa Persya. Ang tiyan nito at mga hita ay ang Gresya. At ang 2 binti nito ay ang Roma. Tapos sa ibaba ay may 10 daliri sa paa ang larawan. May 2 paa at 10 daliri. At ang 10 daliri ay kumakatawan sa 10 bansa. Itong 10 bansa ay magkakaisa at magiging isang bansa. Itong mga salita na itinala 2,000, 2,500 at 3,000 taon ang lumipas ay tinutupad ngayon sa harap mismo ng ating mga mata. Gaya lang sa isang tren na mabagal na umuusad sa huling istasyon, sumasabay ang kasaysayan habang tumatakbo sa huling landas nito. Habang nabubuhay tayo sa mga panahong ito, ano ba ang pangunahing problema na kailangan nating harapin? Lahat nitong bagay ay pinapatunayan na malapit na ang kaharian ng Diyos. Pero para pasukin ang kaharian ng Diyos, kailangan ninyong maranasan na may panganak muli ang karanasan ng pagkaligtas ng inyong espiritu. Pakiyukong lahat ang inyong ulo. May tanong ako sa bawat isa sa inyo at pakisagot ito sa inyong konsensya anuman ang sabihin ng iba. Naranasan nyo na bang may panganak muli sa pamamagitan ng pagkatanto ng katotohanan sa mga salita ng Biblia? Kung hindi pa,
hindi kayo makapapasok sa karyan ng Diyos. Yamang ito ang usapin na kinakaharap natin sa pamamagitan nitong mga lecture. Umaasa ako na ilagak ninyo ang buong puso ninyo sa pakikinig nitong mga salita. Banal na Panginoon, pinasasalamatan namin kayo. Mangmang kami at mabagal matuto, pero nananalangin kami na inyong mapabatid sa amin ang katotohanan sa inyong salita habang aming binabasa. May buong pananabik na ipinapangaral namin ang inyong salita. Panginoon, pakibantayan po ang lahat nitong mga kaganapan at gabayan kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang ang pintuan sa mga puso ng mga nakikinig ay mabuksan at matanggap nila ang inyong tinig sa kanilang mga puso. Idinadalangin namin na inyong babantayan ang nalalabi naming mga oras ng magkakasama at nananalangin kami sa inyong pangalan. Amen.